From ashes To fire. Dahil kay Lord. Walang imposible. Welcome, welcome. Welcome, Padre. Welcome, Sister Reza. Welcome sa ito mga kasama ka-fire, Father. Yan. Kumusta ka mo makabugtuan? Hinautuntahain man ka mo na imumutang yan na. You're safe and you're blessed by God. Amen. And of course, kaupod niyo ng atong programa and Bible Apostolate, Sister Reza Vergara. Father Edgar Abose. Ngan pagbubuhaton naton ang aton nahiaraan nga liturgical Bible sharing and study. Ito naton Word of God, kukuha naton itong tinaraon nga Domingo, August 31, Father, Ayan. 2025. 22nd Sunday in Ordinary Time. yan. Salamat, Sister. Ngan tikangin naton ini makabugtuan tinagiton opening prayer. Sa ngalan ng Amay, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ginoo, Diyos, puno hinkaluoy ug paghigugma. Iinidaman kami, haimo na dango. Nangaro hin grasya ug bendisyon. Basi, maipahayag, gan maipaambit namo ang imong baraan ng mga pulong. Ngadto hay imong mga katawan. Tuloy kami, ngan hayagi, ang Espiritu Santo. Basi, masantok namo ang imong mensahe, nga among mensahe, nga amo ini ikinabuhi sugad han susgaranan ngan mga buhat sa Ginoong Hesukristo. Amo ini pinangangaro, pinasasalamatan, pinaagi sa baraan mo ngalan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Amay, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amen. Makabugtuan, ayon na naton paglangana, tikangin naton ini. Kung ready na ka mo, pinagin pagbasa na aton gospel. Tikang inihan Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 1, ngan versikulo 7, nga da 14. Usa ka adlaw nga iparahuway, kinmadto Jesusin pagkaon habalay hinusa nga tinahod nga Parisiyo, ngan gin ininawiyahan mga tao. Hinkita ni Jesus nga ang mga dinapit nagpipili, han gimamaupay nga mga lingkuran sanglit. Iginsumat niya ini nga pananglitan, haira nga tanan. Kung dapiton ka mo nga tuhin kumpete hin pagkasal, ayaw paglingkod dito hansyahan o gimamaupay nga lingkuran. Bangin may gindapit nga mas dungganan pa kay haimo, ngan masiring haimo ang nagdapit haiyo nga duha. Asay hiya palingkura hini nga lingkuran. Niyan maawod ka, ngan malingkod ka dito han giuubusi nga lingkuran. Lugod kung dapiton ka, kadto nga lingkod hagi uubusi nga lingkuran, basi kung dumaop ang nagdapit na imo, ngan sidungon ka, sangkay balhin nga tuhan siyahan o gimamaupay nga lingkuran. Mapapasidong kan kahini at ubangan ang ngatanan nga mga dinapit. Kaya doon nagpapadako ang niya kalugaringon, pauubson. Nga naton magpaubusan niya kalugaringon, padadakoon. Ngan ginsiring ni Jesus ang tagbalay. Kung mananagtawo ka ayaw asay pagdapitan imo kasangkayan o imo kabugtuan o imo kaurupdan o imo riko nga mga kahigrani kay bubulson kanirahin pagdapita nga di dahini mababaydan ka hanimo ginbuhat. Kundi kung mananagtawo ka asay lugod dapitan mga kablas ang mga lulid ang mga piay ngan ang mga buta ngan magmamalipayon ka kay diri manhira makakabalo sa imo. Babaluson ka Dios kung mabanhaw na an mag-upay nga mga tao. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, O Kristo. So, aaniliwat kita sa paghimay. Okay, take it away, Sister. Okay. Sa Lucas, Kapitulo 14, versikulo 1, hain Jesus kinmadto. Kinmadto hi Jesusin pagkaon habalay hinusa nga tinahod nga Parisiyo. Sa verse 7, ano ang hinkitaan ni Jesus? Hinkita ni Jesus nga ang mga dinapit nagpipili han gimamaupay nga mga lingkuran. Sa verse 8, ano ang ginsumat ni Jesus ng mga dinapit? Nagsiring Jesus, kung dapiton ka mo ngadtuhin kumpite hin pagkasal, ayaw paglingkod dito hansyahan o gimamaupay nga lingkuran, bangin may gindapit nga mas dungganan pa kay haimo. Sa verse 9, ano ang siringhan nagdapit? Ngan masiring haimo nagdapit tayo nga duha. Asay hiya palingkura hini nga lingkuran.
Niyan, maawod ka ngan malingkod ka didtuhan giuubusin nga lingkuran. Sa verse 10, hain lingkod kung dapit. Kung dapiton ka, kadtong ang lingkod hagi uubusin nga lingkuran. Basi kung dumao pa nagdapit ha imo ngan sidngon ka sangkay balhin ngadtuhan siyahan o gimamaupay nga lingkuran, mapapasidunggan ka hinihatubangan han nga tanan nga mga gindapit. Sa verse 11, ano may nabu adtong nagpapadako ha iya kalugaringon. Adto nagpapadako niya kalugaringon pauubson, nga naton magpaubusan niya kalugaringon padadakuon. Sa verse 12, hino ang pagdapiton pag mananagtaw. Kung mananagtao ka, ayaw say pagdapitan ni mo kasangkayan, o imo kabugtuan, o imo kaurugdan, o imo riko nga mga kahigrani, kay bubulson kanirahin pagdapita, nga di dahil ni mababaydan kahani mo ginbuhat. Sa verse 13, hino pagad ang pagdapito na hindi pababayadan ang gibuhat. Kundi kung mananagtao ka, asay lugod dapita ang mga kablas, ang mga lulid, ang mga piay, ngan ang mga buta. Sa verse 14, hino ang nagbabalos sa maupay nga buhat. Ngan magmamalipayon ka kay diri man hira makakabalos sa imo, babaloson kan Dios kung mabanhaw na ang mag-upay nga mga tao. Sige, ani kita sa key point. So, Okay. na kamo mga key point. Kumadaan na. So, ang key point ko, tikang sa Luke chapter 14, verse 11. Kay adtong nagpapadako ha iya kalugaringon paubson. Ngan adtong pagpaubusan iyang kalugarinon padadako. Yeah, thank you, sister. Ako naman, verse 10. Lugod kung dapiton ka, kadtungan lingkod hagi uubusin nga lingkuran. No? Kadtungan lingkod hagi uubusin nga lingkuran. Kamo gihapon mga kabugtuan, no? Halaban nato ni Ebanghelyo damon mga pwede makuha nga key points, pero ano mo key point? Unina, i-connect mo ini. Ito di mo pa key points sa mga babasahon naton nga mga parasahon. Pwede pa naton duduha, no? Ang first reading para tinanga Sunday, nga second reading para yan nga Sunday. Nga duha ni ramay mga key points kakukuhaon ta, i-connect ta ini. Nga kukuhaon ta itong hibla, no? Yan na, mga kabugtuan, makada naman kita hiton. Pagbasa, hiton first reading para yan ang ati arabot nga Domingo, nga tikang inihan, basahan ni Sirach, chapter 3, verses 17 to 18, verse 20, ngan verses 28 to 29. Anak, pagpaubos sa nga tanan nga imo ginbubuhat, ngan maruruyag ang mga tao hindi nga imo buhat, labaw in mga regalo. Kay kung ikaw magtikadako ha imo pagkatao, labi na nga magpaubos ka, ngan malilipay ha imo ang Ginoo. Gamhanan ang Ginoo, ngan ginpapasidunggan hiya hadton mga mapainubsanon. Waray tambal han mga kakurian nga adahan mga mapahitason. Ginmamot na gud hin maupay didahaira ang pagkamaraot. May babaruan mag-aram nga mga tautikang han mga darahunon ngan han mga pananglitan. Namamati hirahin maupay kay karuyag ni rahin pag-aram. Ang pulong han Ginoo. Pagdayaon ka, sige, ani kita sa paghimay. So, ang title ani gibasa ni Padre sa Sirach, ang pagpaubos. Sige, Padre. Sa verse 17, ano ang labawhin mga regalo? Pagpaubos sa nga tanan nga imo ginbubuhat, ngan maruruyag ang mga tao hindi nga imo buhat, labaw hin mga regalo. Sa verse 18, ano ang ikalilipay hang Dios? Kung ikaw magtikadako ha imo pagkatawo, labi na nga magpaubos ka, ngan malilipay ha imo ang Ginoo. Sa verse 20, hinuo ini nga Dios. Gamhanan ang Ginoo ngan ginpapasidunggan hiya hadton mga mapainubsano. Sa verse 28, ano man God ang
mapahitas-on. Waray tambalhan mga kakurian, nga aadahan mga mapahitason. Ginmamot na gudhin maupay dida, hairaan pagkamaraot. Sa verse 29, ano ang karuyag nirahin pag Mahibabaruan mag-aram nga mga tao tikakan mga darahunon ngan mga pananglitan. Na mamatihirahin maupay han karuyag nirahin pag-aram. Sige, ani kita sa key point. So, ang key point ko tikang sa Sirach chapter 3, verse 18. The greater you are, the more you must humble yourself, so you will find favor in the sight of God. Kung ikaw magtikadako, han imo pagkatao, labi na nga mapaubos ka ngan malilipay han imo ang Dios. So ang may connection ini ang key point ko sa gospel and the first reading. Kay ang magpaubos makalilipay ha Dios. Yan ang sumat ni Jesus sa ato. Ikalilipay niya ang pagpaubos. Sa amo niya connection. Mo connection. Okay, makabugtuan. So, maringani kita nga connection. Ano ito nag-uugnay handuduha. No? Pwede ito nag-uugnay pagkakapariho. Pwede liwat pagpahalarom it kahulugan itong usa. Ano? Pero konektado ira nga duha. Kay ano sa nga key point, napapahalarom niya at kahulugan. Pinagin usa pa nga key point. Magabagan magkadugtong. Kumbaga paghatagin mensahe, magkadugtong nga mensahe, no? Ngan papakita ko ito dito na akong key point nga klasihin kumbaga connection ang pagkadugtong o paghatagin haluag nga kahulugan han usa nga key point, pinaagin usa nga key point. Ala akong key point didahan ano inihan aton ebanghelyo na siring lugod kung dapiton ka kadtungan lingkod ha giubusin nga lingkuran. No? Ang karuyag din ighataghin stress. No? Amo iton, kumbaga, deliberate nga intentional nga pagpilihin ubos nga dapit. Ito nga diri ilahiya, kumbaga, pwede makita't maging ubos, pero wala na choice kay ubos na kita nga daan. Diba? Kumbaga, itong ginaraw haton din is to consciously make a choice. Bisan kon ada kitahin posisyon nga diri kaupod iton humility. Piliun talaga pit humility. Pananglitan kon maperdi ka, humbling experience na diretso. Kumbaga ang kapirdihan, kaupod ang humility o ang humiliation. Although may na mga perdido nga diri humble, no? Pero iton kamutahangan kuntahan kaperdi na naalagad, nauyon han kumbaga pagin humble. Iton opposite iton is amot pagdaog. Kay magdaog ka nga ni diri nauyon iton pagin humble, lugod pagin hambog. Kumbaga asa to madali, kumbaga, di ba? Kaya may daw man ikakahambog liwat kay daogan kagod, di ba? May mo man ipaparayaw, may daw mo maipagmamalaki. Pero to choose humility deliberately, hit dida nga sitwasyon nga diri na abuyon o diri di masayon dara kay it sitwasyon diritso naghahatag hin opportunity to be humble, you know. Amoy ni iton gintatagan hin para akon gintatagan hin bugat nga magpili lagi apin pagpaubos. Sanglit didahan advice nga aton babasahon tikang hanbasan ni Sirach nga naghinabi mahitungod iya anak ko Serenia. Kung ikaw magtikadako hay mo pagkatawo verse 18 ini parang kan sister. Labi na nga magpaubos ka ngan malilipay hay mo ang Ginoo. As in usang example nga kundi diri na aboyon iton sitwasyon kay nagtitikadako ka nga tawo. Siguro natatagan kahin kumbaga position of influence,
position of power, no? Na pro-promote, kumbaga, iton natural kunta nga flow, hiton aton, kumbaga, mindset, amo liwat ipagdako it ulo. Kay may da man liwat, rason nga dumako, kay naging, kumbaga, naging successful ka man, inangat naman aning estado, kumbaga, naging aupay ka, kumbaga. Pero, mas labi na, siring ni Sirach. Mas labi na nga dapat pilion mo iton pagpaubos. So, konektado, hira, kay may tungudahan deliberate choice to be humble. Pero ang mas haluag din nga, kumbaga, application, hantawag to deliberately, nga tuyoon mo, intentional, nga pagpilihin pagin humble is, kung aada ka, labinahin, makuri nga, kumbaga, pagpilihin pagin humble. Kay, siyempre, kumbaga, taas na good yung posisyon, kumbaga, may ka na good, kumbaga, poder, may da ka na influence, tinitingala ka na. So, pero ang tawag ni Sirach, labi na, hindi na. Kaya ano, amo pa yun ito additional nga nga, kumbaga, pagpahalo aghan meaning, to intentionally become humble is, labi na dara kay malilipay ang Ginoo-ay mo. Diba? Labi na kay malilipay ang Ginoo-ay mo. Diba? No? So, pwede ka maghihapon maghimon pareho pag-connect. Haiba naman nga mga key points siguro, hay mo na mga key points ang ginpili. Naghataglakin ehemplo para ipaintindi nga. Ipaghatagit connection na itatabo da mo nga paagi. Ini usalan helot nga paagi. May da pa iba nga mga pamaagi. Amen? Amen. Yan ang makabugtuan. Makada naman kita hiton. Pagbasa hiton. Ikaduha nga para sahon, para yan ang ati Arabot nga Domingo. Kinuha naman ini ang surat ng mga Hebreo. Kapitulo 12, versikulo 18 nga da 19, nga versikulo 22 nga da 24a. Waray kamo makahirani sugad han mga tawon Israel ngadtuhin usa nga butang nga aabuton niyo ngadtuhan iya nagdidilaab nga kalayo didto ha bukid Sinai. Han kasisidman ngan han kadulman han bagyo. Han tunog hin trumpeta, ngan han usa nga tingog sugad hin ginbuhat han mga tawon Israel. Han pagabati han mga tawo han tingog, nakimaluoy hira nga diri hapagbati nga diri na pabation hira hinlain pa nga pulong. Lugod hin marani kamo han bukid Sion, ngan han syudad han buhi nga Dios. Ang langit non nga Jerusalem, upod han iya yinukot nga mga anghel. Hinmarani kami, han malipayon nga katirok, han mga suhag, nga mga anak, han kalalakinan han Diyos. Kanay mga ngaran na surat na halangin. Hinmarani kamo han Diyos, nga amuan maghurukom, han nga tanan nga mga tao. Ngan hinmarani kamo, han mga espiritu, han mga tao, nga magtadong, nga hingpit na. Hinmarani kamo kan Jesus, nga amuan naghikay, han bago nga ginsaaran. Nganhan igin sabli nga dugo nga nagsasaad hin labaw nga kamaupay nga mga butang kay ang dugo ni Abel. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. So, ani kita sa paghimay. Sa verse 18, ano ang ginsisiring nga diri na mahitatabo? Yan na. Waray kamo makahirani sugad han mga tawon Israel ngadtuhin usa nga butang nga aabuton niyo ngadtuhan iya nagdidilaab nga kalayo didto ha bukid Sinai. Han kasisidman ngan han kadulman han pagyo. Sa verse 19, unsa nga klase hintingog ang nabatian han mga tao nga makahahadlok ha ira. Han tunog hin trumpeta ngan han usa nga tingog sugad han ginbuhat han mga tao han Israel. Han pagabatihan mga tao han tingog na kimaluoy hira nga diri na pabation hira hinlain pangapulong. Sa verse 22, hain yan na gindara ang mga tao sumala habag nga kasabutan han Dios. Lugod hin marani kamo han bukid Sion ngan han syudad han buhi nga Dios. Ang langit non nga Jerusalem upod han iya yinukot nga mga anghel.
Sa verse 23, ano ang kahimtang han mga espiritu han mga matarong? Hinmarani kami, han malipayon nga katiro kan mga suhag nga mga anak nga kalalakinan han Dios, kanay mga ngaran na isurat na halangit. Hinmarani kamo han Dios nga amo na maghurukom han nga tanan nga mga tao. Ngan hinmarani kamo han mga espiritu, han mga tao nga magtadong nga nahingpit na. Sa verse 24, ano ang ginbubuhat han mga dugo, han dugo ni Jesus nga mas maupay kay han dugo ni Abel? Hinmarani kamo kan Jesus nga amo ang naghikay han bagong aginsaaran, nga han iginsablig nga dugo nga nagsasaan hinlabaw pa ka maupay nga mga butang kay han dugo ni Abel. Hindi. Ani kita sa key point. Mhm. Ka-third key point na ini, Padre. Okay. Sa Hebrew, ang key point ko tikang sa Hebrew 12 verse 23. Hinmarani kami han malipayon nga nakatirok han mga suhag nga mga anak. Mhm. Nga hinmarani kamo han mga espiritu han mga tao nga nagmatadong nga mahimpit na. Mhm. Mahimpit na. So ang application question ko tikang sa naisumat na in what areas of my life do I need to practice more humility so that I may grow in righteousness to be pleasing to God? Haano nga aspetohan ako kinabuhi, kinahanglan ko pa magpakatahog base, magtubo, pagkamatadong ng pagkauyon, makauyon ha Dios. So, kay ang one thread message ko nga true greatness is shown through humility, especially in the eyes of God. No? Mhm. So, ang ungod nga magpagpaubos, makita din ha sa imuhang the true greatness. Ang ano ba ang greatness sa waray ang pagkadako. Ang pagkadako. Ang ungod nga pagindako. Ang ungod nga pagindako, makita diha pagpagpaubsanon pa der. Mhm. Especially lalo diha sa eyes of God. Pag nilay ko dito pa din na ito bang mga tao, those people who are grateful, people kana bang tao nga mapasalamaton, they are the humble people. Kahit si ang feeling good, example, salamat ha, with emotion pa. Mhm. So, no? Diba, salamat ha. So, every time I express that word nga, damo ko salamat, nagpakita nga, Humble. yung nasa akin, dili tikang sa akin. Ibig sabihin, yung nanggaling sa akin, hindi galing yan sa akin, but galing yan sa Diyos. Because I always remind myself na ang lahat tikang ha Diyos. Especially the good health. Yung magbigay ng good health. Maupay na panghuna-huna. Na makaturog ka gabi. Na dili ka will not be disturbed. No? So, ganyan ba nga? I always say, ang lahat tikang yun sa Diyos. We have nothing to boast. Wala gyud tay panghambok. Mas itong mga maupay, itong mga naong, dili man niya ato kay binigay man sa Diyos. Basta, even the little that I have, I really realize and recognize na lahat na ito galing sa Diyos. Kasi pag self-sufficient lang ako, waray na Padre. No? Wala ako'y magawa pag wala ang Diyos sa kinabuhi ko. But every time, so for so many times, itong huna-huna ng tao, huna-huna, kung magdala sa ako, kahit saan na lang, so nalubat na. But if I will always focus to Jesus and to God na, Lord, di ba, nung una, ikaw ang nagtulong sa akin. Why should I rely myself? All I have to do is to trust you and to obey you and to listen to you. Anong karuyag din mo, Ginoo? With this problem that I have, no? Itong problema ko, ano bang ibig mo sabihin? Ano ba ang gusto mong isumat sa akin with this problem? Kaya minsan, and for many times, ang pain lang ang giatubang. But behind that is really a purification of self, no?
I have nothing before God. So all I have to do is to trust Him. To trust Him. Example, Father, no kaning with all these difficulties in life, especially we affected but sa problema sa maski itong atong mga ka-fire dito, Father, they have their own problem, di ba? May problema sila, mga tao problema, kami may problema, ibang tao problema. No? Kaya, bakit ganyan? Because as a creature, we are limited. Dili anli. Diri kita anli, we are limited. Kay bakit kulang kita? Kay ang Ginoo man ang mag-supply sa atin with everything. No? Time will come if the Lord will take it up. Well, kung kukunin na tayo sa Diyos, salamat sa Diyos. No? Lord, basta Lord, basta Father, every kanang mga liit na bagay, thank you, salamat ha. Kasi in telling thank you, not just kanang grateful ko this person, but I always recognize na salamat Lord. Mga sugod na, salamat Lord ha. Tulungan mo ako. So, even pinaka maliit na bagay. Thank you. So, thank you. Maski, Father, na mga layo, no? Na magkuha kami tagahugas, especially during the presbyterium or na mga busy ka diyan sa bishop's house. Alam mo, hindi ko talaga iniisip na binabayaran ko hiya. But at back of my mind, so ito may pamilya. No? I should be grateful to her para mabuhay siya. No, not just nga binayaran ko siya. Dili. Salamat ha, na nakatulong ka. Sabi ko siya, alam mo, my day is, ang araw ko parang gaan kasi nandyan ka. And whether ang always inabat ko with this life of gratefulness. Yan, Amen. Amen. So, ang karoyag mo, Sister Exuma, taamon nga, kung pananglitan, grateful ka nga ni, madali ila itong pagin mapainubsanon. Opo, oo. Kay ina-acknowledge ni mo nga, diri itong tikang haimo. Kung ano man ang Exactly. imo na nakarawat, hatag la itong haimo. Binuligan ka han Dios, binuligan kaliwatan iba nga binulig haimo. Ito nga para panhugas. So, konsugan, kung kukulawan tayo may ada naton, hatan mga kamot, sa rin ni Sister diri ini, tekang haaton kalugaringon, nga pwede naton ighambog. But this is because of me. Nasa rin nga ni kita, thank you, ina-acknowledge ta nga, hatag la ini. Hatag la ini. Diba? Oo. Igin-share la ini haaton. Hin mga tao, uhan Ginoo nga, maluluyon nga mahinatagon. Amen. Pero sa liwat nga nakatad sa ako ng sarili ni Sister, sanglit mag-upod-an, gratefulness nga nahan, humility is ang sarili niya matungodhan, pagin self-sufficient, nga amo iton, kumbaga, kina-counter iton humility. Kaya nahibabaro ka nga nihin, pag ari iton bulig hit iba, ina-acknowledge mo nga, limited la kita, di ta kayat nga tanan. Sanglit, iton pag-acknowledge iton aton pagin limited is also an act of humility. Kay iton iba, diri maaram kumarawat iton mga limitasyon bisan di na kaya, ma-pride na diri laga pag-arin bulig. Pero umaro ka nga nit bulig na nakikita nimo nga di nimo kaya. Amen. It is an act of humility. So amutan siring ni Sister kanina nga sanglit iton nabulig naman haimo, nagdadarhain mo pagpasalamat haira, again as an act of humility to acknowledge hanira kaupaya. No? So tama good Sister, mag-upod an humility nga han ini, gratefulness. Pero may dakula, may dakula, ikaduha nga natatsan imo siring, nga itong tao, nagkakamay da problema, nga kanang lanta iarohin bulig hit iba, itong solusyon, diri la tungod hit at limitation. So, ang ginsaring kanina ni Sister, because we are limited, no? That's why there are so many problems that we encounter, nga kanang lang natin itong bulig liwat itong iba. Samtang namamati kayo mo, Sister, I just realized nga, ini nga mga problems nga na-encounter,
diri la tungod danay at limitation, no? Although part of it, pero danay tungod liwatit at katangahan ba, stupidity. It nga ni nga prone kita hin pagsayo, no? Makasasala kita, maluya kita, no? Di kita perfect. So ini nga kamutangan ta ha pagintaw nga sugad hini could easily create problem. Bisan ko na diri kita hiton pag-create darangan nalisang la kita, maaram na kita nga di dapat dinhimo lagi hapon. So, nagiging resulta problema. Kumbaga, stupidity. Pananglitan, maaram ka na nga, di ka pwede magkinaon hiton kay high blood ka. Tapos itim sugar. Diba? Pero kaya ano nga, ikaon mo lagi ako ni stupidity, diba? And then, resulta, hindi problema. Yan na, may na mo na health problem nga, ginihinerutan pa naman iton. Usually, kumbaga, of course, di kita nasa rin nga, hangit at pagbasulod at kalugaringon la tarahiton at kamutangan, pero itong point ni sister is to acknowledge nga sugad kita hiton ka-fragile, kamaluya, base kung naabat kita nga sugad kita hiton dana stupid, mga ngaro kita permit guidance at Holy Spirit, empowerment from God, so that we can always make a good decision, no, the best decision according to the will of God. Amen. Diba? Salamat, sister. Hani mo, higin pa ang bitinaton ta kamugihapan ano. Asay niton kaupayan ito na mamati kita sharing iton iba kay bisan kun dili lang kita tagmi-memorize para aton kopyahon kundi nakakahatag atin opportunity pamalandong itat liwat kalugaringon nga experience ngan base makulawan naton kun paano naman iton Ginoo nakikipag-istorya aton, pinaagihan, sharing aton, pinamamatian. I believe, no, nga God talks to us in many ways. So, gan nga pamalandong han pulong, ini nga Bible study, nag-aaram ni sister, ginsusurat niya, nag-aaram liwat ako, God is talking to me in my prayer study. And also, din nga programa, samtang ginihimo ini, nagpapadayon iton, pagyakan iton Ginoo, iyo. Amen. Hayo kasing-kasing, hayo nahuna, may nautunta, hayo kabutangan, abato niyo, ito niya boses. Amen? Amen. So, antes ko naman ihatag iton akon, sharing ang mga key points, magkakalmayalan na kita liputay nga mga pahinumdo. Magbabalik pa from ashes to fire. Hadto anay, damo an isda ang mga salog ug kadagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikop ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton, nga makakalibre hin panurasura ani mo pamilya. Yan na, waray na hini. Waray na panhinabot hini ang mga kabataan niya na. Harayo na iton mga kaisdaan. Susut na. Talagsa nala iton mga puruton haaton mga kabakudlan. Kay ano nga nasugad hini? Ang pangisda nga naagamit hinanamita. O kundi man ang pangisda nga nagamit in mga hilo ug mga chemicals. Ito mga pesticides sa mga nga nalanay di kang mga uma ngadtuhan mga salog ug kadagatan. Asya ini ito nakakapuuhan kinabuhi ang mga sapa, ang mga salog ug kadagatan. May babalik pa ba ang kinabuhi ha katubigan? Bangin pwede ba? Kung kita mag-uurusa ng pag-ataman han aton kalibungan.
From ashes to fire. to fire. Dahil kay Lord, Walang imposible. Welcome again. Pagbabalik, Father, nandiyan pa itong ashes and ka-fire. Not just ka-ashes, but ka-fire. may naka-vision, sister. Nakikita mo hira. Opo, damo hirap pa rin. Thank you. Salamat mga kabugtuan. Yan na ako nigahatag iton akon. Key point didahan. Pagbasa tikang surat ang mga Hebreo. No? Nga di ko kunay-kunayahan ibang mga key points. So, ang punto din nga ginistoryahan tikang pa kanina kung iyo napapansin mo itong din pagpaubos. No? Ngan an akon key point ang Ebanghelyo amo an pagpaubos nga pinili, intentional. No? Labi na mga panahon nga at kamutangan di madali it paginhambon dara kay daugan ka. No? Pero nasa ring hisirak din ang key point na ako siyahan nga barasahon nga kung ikaw natitipaigbaw, natitikad ako, mas labi na nga magpaubos ka. So mas labi na nga pipilion mo ang humility. Nga di dahil mas makuri na itong pagpaubos. So you have to make really a difficult choice to keep yourself humble. Kaya dara kay nalilipay ang Diyos sa imo. So hindi nga malilipay itong Diyos sa imo. Becomes now the idea nga pwede pwede ko paghingapon. If I want to please the Lord, kintatagan na kaya na rin, usa nga pamaagi. Ang mga panahon nga I rise from a particular position to a greater position in terms of rank or even of graces nga nakarawat, of good things in life, of talent, of responsibilities, of good things, nga may daling kalibutan, the more nga dapat humble la para malipay at Ginoo. Pero may dapat usa nga butang kung kay nga kanihanglanon maging humble. Amoy ni ang key point ko di dahiton second reading hasuratan mga Hebreo nasiring di dahin nga barasahon. Lugod hinmarani kamo han bukid Sion verse 22 nganhan syudad han buhi nga Dios. Hinmarani kamo. So, ang tagsurat naghihinabi, hinpagharanihan bukid Sion. May dapat usa nga bukid ang bukid Sinai. No? Pero, in contrast ang bukid Sinai, amo ang bukid Sion, nga kundiin hinmarani kamo, nga tuhan syudad han buhi nga Dios. So, iton paglakad, dida iton kamapainubsanon, in nakakalipid Ginoo, siring ni Sira, pero nakakapahiran ni liwat, han bukid Sion. Nakakapahiranihan bukid han Ginoo, nakakapahiranihan Dios. Sanglit an akon hibla nasiring. Haginhadian han Dios, ang pinakahabubo ug ubos nga lugar, amo ang pinakaharanihan Dios. Wow. Pausa kay gayon, nagsiringan mga tinunan. Hino ang gidid ako iditon ginhadian han Dios. So they were talking about greatness. And greatness has to happen by climbing up. Paginlabaw, paginataybaw. Pero siniringan natin Ginoo. Di nga ni ka mo masugad hindi nga bata if you do not turn and become like this child. Di nga ni ka mo makakasulod han ginhadian han Dios. So in other words, ipakasulod han ginhadian na Dios would require pagkadiha ilarong. Diri pagsagkahig ba? Diri pag malakadamo, kundi pagpaubos. No? Sanglit, dito ang ginhadian ng Diyos, ang haharani nga lugar ng Diyos, amon pinakahabog nga dakit. Sanglit, an ako naman application question, no? Kung karuyag ko, hingada hining harani nga lugar han Dios. O mahirani han Dios. No? Dapat is true humility. Kaya siring pamandi dan suratan Hebreo, nahirani kita han bukid Sion. Kung naglalakat kita hining path of humility. Pero paano ko intentional nga pinipili ini nga ubos nga lugar? Kumbaga, hakon experience no? Madali iton hingalimot iton pagpaubos. Kung
daramang good hiton position ba nga may ada. Kay tatagan ka gudhin hataas nga pagtagad hiton mga tao dara kay padi, di ba? Ngan darahan puder nga may ada ka dara kay parish priest, kumbaga madependit mga tao hay mo, kumbaga mamamati hay mo, masunod la ito nila hay mo, kumbaga iton choice to stay humble is, kumbaga, must be a conscious effort ba? Kanang nagpermibutang ako na ako na. Kay, mag-inalagad lang nga ni ako, hiton, dalagan, hit akon, kamutangan, nga gintagan, hinsugan nga posisyon, nga hinpuder, danay ito pag kinabuhi, diritso naghahatag, hin kamapainobsanon, pananglitan, no? Obserbahin daw. Kung hakomunidad, hakatiling ban, ikaw at mas labaw, ano, dara kay mas damot im na ibabaroan, mas maaram kahiton tama, mas maaram kahiton maupay, mas maaram kahiton damo nga mga putang. Tungod hindi pwede ka magtutdo, namamati ti mga tao. Now, in contrast ito, amon mga tao nga wari na ibabaroan. Ang mga tao nga mahinay mahibaro, makuri matutdoan. Danay, may da mga higayon nga siyempre kay gintagan ka man hin, ibabroan, di magtututdo ka. Gintagan ka man han, kumbaga, kinadman magpapaangbit ka, nga dahil nga mga warin na ibabaroan. Problema kay, di dahil nga interaction ang pagtutdo. Danay, diri, manira diri sa mahibabaro. Danay, diri man diri sa makakasabot na imo. Danay, mamimisinterpret ka. Danay, maihaan ka kung saan pa itong mahibabaro. Iton, kumbaga, kadakan, nga dalagan, itong relationship, is makikita nga adi nga nahibabaro, adi nga may da nahibabaroan, danay magkukulangin pasensya ba? Kamaiha mo, mahibaro. Kamakurin mo tutduan. Ito nga na nagiging impatient. Danay, ini-expect naton nga hira dito mahibabaro. Sanglit, kumbaga, makuri iton pag hinulat kung saan upat nila magigits. Kumbaga, so nawaray pasensya. Kung nawaray pasensya, damo na't pwede sumunod, pwede na mag-isog. Ay na daw iton, di kat pwede dida, ang baga sa iton. So nag-isog ka na nga ni, nakakapagyakan ka na mabugat. Kumbaga, o kaya nasing nag-give up ka na, di na kayo mo, babalian ko nila ikaw. Diba? Kumbaga, makuri ka mo matutuan, give up na kayo. Ito naman nga klase, kung pipicturean natin kalugaringon, nga aada na hindi na klasehin, attitude, nga klasehin, interaction. Pakiana ka, kanan humble pa ba ini nga tao? No. Kanan humble pa ba? Ngan, kung gintutuduan mo hiran, ibabaran guti, katapos naman, nagsasayop na naman, di ba? Gintutuduan pala, nagsayop na naman, di ba? Paulit-ulit na la, kumbaga, nga, ipapamukha mo, i-renewan mo, ira, diba? Ato pa itong katangaan na ito. Mga bugtuan, di ko lang pwede pagtag-usahon ining klasehin. Kumbaga, sitwasyon, pero ina makapulong, hinugot inihinda mo nga mga karanasan nga nag-agi hinsugad ito. Sanglit di ko lang pwede i-particular in mga tao nga pinagdaanan ko hinsugad. Pero ako ito nga, danay, nakukulangan ng pasensya. Danay, nagdadagmit na dito sa mahibaro. Danay, ada na itong pag-give up. Dara kay paulit-ulit na la, nga i-rewind. So, ganito. Yan na, ini nga pulong, may tungudan pagpaubos. Nga ginpipili. Kumbaga, nagtutuddo ako. In fact, nagsusugo nga niya ako. Nga, talingo nga agod. Nga kitaon ini nga kamapainobsanon. No? Di dahiton, imo interaction. Nga dahini nga, aadiha ilarom ng mga tao. Kay bisan kung tama ka, mali hira,
Ini nga mo pagintama does not give you a right to insult them. Does not give you a right to shame them in front of people. Does not even give you a right to look at them like they're useless and nothing. Paliitin nila. Can you be more gentle? Can you be more patient? As it anpatan humility. Ngan it is intentional. Kay diri ti automatic. No? Mapay pa kon siguro ko nga ngalimot nga ni akiton iton Ginoo manggod nagtutudto lagi hapon, but this time oray na choice. Kaning lang talaga mahibaro whether you like it or not. Ibabagsak kaniya, di ba? Ito nga ni nga hikaw gihapon na sila Ginoo, tanga ka man gihapon, di ba? As ang tao nag-create problem not only because limited. Adin tao nga damot abilidad, damot na ibabaron, almost unlimited. Pero osla nim kalingat. Mabagsak ka darahin katangahan, diri darahin limitation. Ito nga, nga babasulun mo yung kalugan. Alam ko na ito eh. Ano nga nalipat pa ako kaya magimuot ko pa ito. Kasi tanga ka nga eh. Diba? And then, ngayon, ito na yung na-create na problem na you have to face it. And then, as you face it, there is no other way but to learn humility. The hard way. Diba? Pero kaupahin na dida nga, the hard way of learning humility is nga di ka nga ilarong, nakita kahit aadi ilarong. Kung ano iton, may ada di iton ira kamutangan. To me, nag-agi man di utak iton. Iton grace of that kind of experience is nibabaro ka ng pagpaid, nibabaro ka ng pag-intindi. Asa siguro nga, kung adi ka nga niya igbaw, nasa niton Ginoo, the more ka nga magpaubos. Para diton imo dealings iton iba, you will see them not from the perspective of those nga adihigbaw, kundi from the perspective an adihay larong. Ngan kikitaon mo hirati kanini nga perspective, and then you will deal with them differently because you see them from where they are. Wow. You see them from where they are. Ginadamo't mga tao nga tiri pareho aton at kinabumutkan. Diri la dara itong estado itong kinabuhi, pwede ha batasan, pwede ha mga kinaiya, no? Pwede ha mga choices in life, pwede ha mga nahingadtuan, pero diri ta nakikita hera itong iragin aagian, kay iba man kita. Kung madingani kita ilaro, kung diin aada hera, mas nakikita ta hera. Ngan mas nakikita ta nga ni hera. Siguro mas nagiging careful na kita yan at atang words, mas nagiging pasensyoso na kita yan. Kaya naintindihan taman. Diba? Now, this is difficult, pero nalilipa itong Ginoo kung nahihimo tayo ni. Amoy nitong ginaaro haakon. Labi na akong padi. No? Sanglit, di dahiton meeting, di dahiton mga social media posts, paano po yun ipinapakita nga deliberate choice to stay humble. Kay kung speaking of social media posts, diri la pagin judgmental without judging people nga mahilig mag-post. Pero ito manggod dara magulit at need for recognition, di ba? So igin bubutang tadida ito na aton mga achievements, wala naman nga hitabo aton. Pero kun hi ako may dako nangadaan problema iton pagpaubos, automatic it will not help kung I keep doing it. So, bangin makakabuli kon, I refrain myself from being seen. So that I cannot, parang diri ko gin sisinunguhan itong nagdudukot na nga daan ha ako. Diba? Nga kamapahitason o kamaparayawon. Ngan, magbiling ako mga acts of service nga diri kinikita itong iba. Again, intentional. Ito nga, ano dalat akong pwede buhaton nga diri na ibabaron itong iba. Pwede ko ba tiyahimuon consistently? In that kind of service, I will not be seen, I will not be applauded,
I will not be recognized, but it will keep my feet on the ground. Now, para naman, may nga di ako ilarom, ito na akong pagdiliton iba. Can I first begin my interaction with people with more listening? Ito nga mamamati la ako, anay. Kung makakamay na kami, gathering mga leaders, saan pa manak magyakan, pwede, pagyak nun ko nala, anay, hira. Ito nga nga, intentionally, kumadi ka ilarom, para kulawan ko la, anay, hira. Bisan kung may da ko karuyag i-komentaryo, nga kanang baguhon, sugad iton, o kaya may da diri asya, antes pumakmag sermon, pamatian laan na. So more listening. So mga na pamalandong ko nga mga pitad kung paano ko mahihimo nga intentional humility. No? Sang dito akon prayer, kaman ko nga pamalandong na sila ko, Lord, teach me to walk humbly, not by accident but by choice. Tudoy ako yung paglakat ko mo pali. Di dahil aksidente nga klase pagkinabuhi, kundi di dahil pinili nga kinabuhi nga punuhin pagpaubos. Nga niton akon kamapainubsanon, magdaraon taha akon, pagtipahiran niya imo, dito habukid siyon nga kundi in aton imo syudad. Kay natapod ako nga imo ginaalsa adton mga nagpapaubos. Ngan ginpupuno ni mo mga kaupayan. Dito ang bangkete ang imo ginhatian. Amen. Amen. Damong salamat mga kabuktuan. Nautunta may daniyo na purot ngan tatapuso naton ini pinaagi iton closing prayer. Sa ngalan ng Amay, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ginawa ni mga pulong, yung lambrag among paglalakaton. Damo nga salamat nga nakapag-ukoy kami han imong kapawa. Ngan makakapaglakat hay imo kamatuuran. Hinautunta ang mga buta nga imong igipakita, mag-ukoy han among mga kasing-kasing, nga magdusuhan amo nga magkiwa na maupay. Amo ini pinasasalamatan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Amay, na Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless you, sister. God bless you, Father. God bless you, brothers and sisters. Ayan. So, pasalamatin natin nila, sister. Salamat, Father Garis. Salamat sa itong mga staff sa BWTV, Monsieur Pepe, na paupo natin with our loving bishop and supporting bishop. Crispin Barquez. Crispin Barquez. Father, ang atong mga ka-ashes and ka-fire. Okay nga nira, sister. O, damo hila. Okay. Ang nagdudamo na. Nagdudamo na hila. Nagbulig na to, na to walk in the presence of God through this program sa Biblical Apostolate. Okay, thank you very much, sister. Salamat sa iyo, mga kabuktuan, nga ninautunta. Bisan kung tapo-tapula kita, ura-urin ka ubos. Ano? Tapo-tapo gudla. Pero, from ashes to fire. Dahil kay Lord, Walang imposible. bye-bye and God bless.